Laba day ko na naman nga ngayon at dahil nga isang beses lang sa isang linggo ako maglaba ay napakarami nga palagi ng mga labahan ko. Napakasisipag kasi magsibihis nitong mga kasama ko sa bahay, lalong-lalo na nga itong mga bata. Maaga ako nagising para mag-asikaso ng uulamin ng mga estudyante namin. Kumuha lang ako nitong isang dilatang luncheon meat. Naubos na kasi yung mga frozen na binili ko na pambaon sana ng mga bata. Yun lang yung pinakamabilis kong malutong ulam nila bukod niya sa itlog. Tinangalang at may isang piraso pa ako dito ng luncheon meat at ito na nga lang yung niluto kong ulam nila sa almusal at ito na nga rin yung pinabaon ko sa kanila. Minsan pagka nagluluto pala ako nito, piniprito ko na lang to ng diretso, pero ngayon isasawsaw ko nga sa itlog. Dalas na pagkakaluto ko dito ay diretso prito na nga lang, pero nung nakaraan sinawsaw ko nga muna sa itlog bago ko prinito at nagustuhan niya ng mga bata kaya ganun niya ulit yung ginawa ko ngayon. Nilagyan ko lang pala ng pamintang powder at seasoning powder yung itlog na pinagsawsawan ko nga dyan sa luncheon meat para may lasa naman na yung itlog. Pagkababa ko pala kanina nagsaing na nga muna ako bago ako mag-umpisa magluto nitong ulam nila. Kaya pagkaluto nga nung ulam, inantay na lang namin na maluto yung kanin at nilagyan ko na nga muna ng kanin yung mga baonan nila bago ko nga sandukan itong panganay ko ng kakainin niya sa almusal. Nung nakaluto ako nitong luncheon meat, sunod ko naman na sinalang ay yung tubig na ininit ko. Pagkatapos habang kumakain naman dyan yung panganay kong anak, saktong kumulo naman na yung iniinit kong tubig. Kaya nilipat ko na nga lang din sa thermos at nagtimpla na ako ng kape. Pagdating naman ng mga alas 10 ito at gumising na nga rin yung isa ko pang estudyante kaya ito at sinandukan ko na nga rin siya ng makakain. Fast forward, bandang tanghali na nga ito, hindi na ako nakapagluto pa ng ulam kaya pinabili ko na nga lang yung asawa ko ng lutong ulam. Bumili siya nitong munggo at nagpabili na nga rin ako ng paborito kong laing. May natira pa sa prinito kong luncheon meat at yan na yung dagdag ulam namin para sa pananghalian. Pagkatapos naman namin makakain ng tanghalian, nagligpit lang ako ng mga pinagkainan namin. Pagkatapos pinaghiwa-hiwalay ko na nga rin itong mga labahan ko. Pagka may pasok sa school yung mga bata, isang beses nga lang ako sa isang linggo kung makapaglaba dahil hindi ko nga kinakaya yung 2 beses na paglalaba sa loob ng isang linggo dahil nga naghahatid sundo ako sa mga estudyante ko. Bukod sa paghahatid sundo, marami pa akong mga gawaing bahay pagkatapos nagbabantay nga rin ako ng maliit kong tindahan. Kaya tsaka na ako nakakapaglaba niyan pagka walang pasok sa school yung mga bata. Halimbawa ngayon Friday, naglalaba na nga ako niyan para pagkarating naman ng mga estudyante ko, yung sinuot nilang uniform ikukusutan ko na lang. Para kinabukasan Sabado, hindi na nga ako maglalaba pa at patutuyuin ko na nga lang yung mga nilabhan ko dahil bukod niya sa paglalaba, napakahirap din talaga magpatuyo ng mga sinampay, lalo na nga yung kagaya ko na walang sampayan. Yung pinagsasampayan ko nga nitong mga labahan ko ay dito muna sa banyo pinapatulo namin, pagkatapos kinabukasan naman na namin inaakyat sa taas. Yung mga puti may pinagsasampayan naman ako, may malit akong sampayan doon banda sa may bintana namin, doon namin yan sinasampay para mabilis nga matuyo, lalong-lalo na yung mga uniform ng mga bata. Pero yung mga decolor naming mga damit, pati na nga rin yung maliliit na damit ng mga bata, dito nga lang muna yan sa loob ng bahay sinasampay. Pagkatapos pagka natuyo naman na yung mga puti, tsaka ko lang na ilalabas at naisasampay itong mga decolor naming mga damit. Kaya pinipilit ko talaga na Friday pa nga lang ng tanghali o di kaya hapon at gabi nakakapaglaban na nga ako para pagka Sabado at Linggo nagpapatuyo na nga lang ako ng mga sinampay ko. At ayun lang muna, maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!